sakdal tila, ang di magnasan makaalpas. Pilipinas kong minumutya, ugat ng luha at dalita, aking adika, makita kang sakdal laya. Sakdal Laya. Ayan po, Bayan Ko of Mr. Freddy Aguilar. Ano, girls? Hindi, alam mo, nanggulo lang ako. Ano? Parang kanina kay Christian, di ba? Hinalik ko lang bigla. Si Christian Bautista nandito yes, kanina. Oo. Pinasok ko, tapos hinalikan ko lang para ma-distract siya. Pumasok ako dito dahil may gusto akong sabihin. Ano? Habang tinutugtog ang makabagbag damdaming bayan May ko. naalala ka? No, kanina. Hindi, kita-kita ko sa mukha niya. Parang tuwan-tuwa kayo, ha? Bakit palungkot kayo ng palungkot? Kasi naman nakakadala yung ano. I was watching sa Ustream, dyan sa booth natin. Sabi ko, tira mo yung dalawa, give na give sa kanta. Palungkot sila ng palungkot. Darling, malaya na tayo, tapos na ang laban. Free na tayo. Oo, at gusto ko lang paalala, sa November 30 pa, ang Bonifacio Day. Okay, ano pa nang ngayon? November 26 pa lang. Baka kaya talaga ni-request. Okay, alis na ako. Wala, ininis ko lang kayo. Thank you, Miss Felita. Okay, bye. Bye. See you later. Stay ka pa. See you later. Kain pa tayo. Ayan, oo. DJ Tony, gusto ko lang batiin nanonood na sa atin sa ating live stream. Oy, That's oo. a3media.com. Papanoorin niyo po kami ng live. Hi. Ang mga taga Palawan ng aking friend na si Mek Gonzales at si Yvonne. Oo. Ayan. Hi daw, sabi ni Mek ng aking friend, DJ Tony. Oo, sana makarating din akong Palawan. Kasi ilang beses na kami nagpa-plan. Oo. Hindi kami natutuloy. Bakit? Laging Boracay. Kasi yung kapatid ko gusto Boracay. Bumalik, kaka-install ka. Hi to Mommy Linda and Panggoy. Hi. And to my mama and papa. And to JEP as well. Ayan. Kayo po ay nakikinig dito sa Showbiz Galore. And yes, I'm pitching and I'm sitting in for Reyna Rodel. May sakit ang Reyna. Oo. Kaya nandito na yung mga prinsesas. Mildred. Correct. And Ayan. Tony. Naku, marami kaming chika. Ano nga ba ang latest sa showbiz? Alamin mula sa reyna ng mga Galorians, Rodel Fernando. At ito na ang latest. Nako, parang si Miss Mildred, fresh na fresh and kagagaling lang. Naaamoy ko Mainit-init pa. pa talagang balita natin, di ba? Naaamoy ko pa na galing siyang presko, no? Ayan, amoy na amoy ko. Yes, oo. Ayan, sige, kwentuhan mo kami, Miss Mildred dyan. Ayan, syempre humahangos ako dito. Oo. Hinabol kong ating showbiz galore. Naku, salamat naman dahil hindi mo ako pinag-isa dito. Correct. Dahil alam naman natin ang ating mga fans, ha? Yes, ay oo. nandyan lagi for showbiz galore. Ito, Oo. fresh na fresh. Kanina yung invitation namin for press con is hindi sinabi sa amin kung ano. Meron daw announcement. Ganun lang ba pag press Ganun con? lang. Hindi naman Hindi, lahat. okay. Pero kasi kapipirma lamang ng kontrata, mga kaibigan ng Kapuso Star Oh! na si Elmo Magalona ay kumpirmadong kapamilya na. Ayan, nako, ang anak. Pang ilang anak nga ba si Anak Elmo? ni Francis Magalona. Pang ilan? Parang hindi ko matandaan sa dami nila. Oo, sa dami nila. Oo. Ayan, isa yes. na siyang kapamilya. Isa na siyang kapamilya. Si Actually, Elmo. yung balitang yan ay matagal na rin namin naririnig after nang lumipat ng kanyang ate na si Maxine Magalona na nasa Kapamilya Network na rin. At isa sa mga performers ng Your Face Sounds Familiar Season 1, itong si Maxine. So tama po ang mga lumabas na balita noon. Nasusundan siya ng kanyang nakababatang kapatid na si Elmo Magalona. At sa Kapamilya Network nga po mga kaibigan, ay magkakaroon din siya ng ka-love team. At ang ka-love team niya ay walang iba kundi ang Oh My G Oh My star. G! Sino ite? Na si Janela Salvador. Janela Salvador. Paano na ang kanyang love life? Yes, paano na ang ka-love team ni Janela Oo. Salvador na si Marlo Mortel na malaki din ang fan base nito. Oo, yes.
Syempre, tinanong namin si Elmo kung ano ang pakiramdam at kung ano ang naging deciding factor niya kung bakit lumipat siya sa Kapamilya Network. Sabi sa kanya ng mga press people na nandun, ito ba ay dahil sa na-inspired siya dahil nga yung mga kapuso artist na lumipat sa Kapamilya is bongga talaga ang mga career, di ba? Like si Paolo Avellino, marami mga naglipatan yung napag-usapan talaga. natin kahapon yan, ano? Si RC Munoz, JC De Vera, at marami pang iba, di ba? So sabi niya, ang pinakadahilan daw kung bakit lumipat siya sa Kapamilya Network is gusto daw niyang mag-grow, mag-explore as an artist. Kumbaga, ang naging din factor sa kanya na alam naman natin ang ABS-CBN is marami silang kumbaga venue to showcase your talent. Meron silang mix, meron silang Star Music na although Universal Records si Elmo, meron silang Star Cinema, 'di ba, for movies. Kumbaga meron silang variety shows na madami na talagang pwede mong ipakita talaga ang iyong talent, 'di ba? So sabi niya, syempre nagdesisyon din ang kanyang manager, ang kanyang nanay na si Pia Magalona, na co-management ang mangyayari. Under Star Magic siya na co-manage ng kanyang nanay. Ayan. So lahat super ba happy sila siya. managed by their mom? Yes. Lahat sila, no? Co-management. What about Sab? Hindi na siya celebrity. Hindi na, nagpakasal na siya. Ay, ito may nag-text sa atin from 3265. Good PM po. Ano ang latest kay Nora Honor? Oo, si Ate Guy po ay napapanood nyo na ha sa teleseryeng may Little Mommy, Little Nanay sa Little Nanay. Yes, Little Nanay sa GMA7 with with Chris Bernal. Ay, nako maganda. Ay, parang napanood ko yun once. Biglang napadaan lang ako sa TV. Ang dami mo nang papanood, di ba? Dahil mo nga ako. Pag yung may sakit nga ako, yung mga 3 days akong nakahiga. Parang palipat-lipat. Oo nga, Little Nanay, nakakatawa yun. So going back to Elmo and Janela, sabi nga nila, maganda naman itong love team ni Janela kay Marlo Mortel. Bakit kailangan ipareha siya sa iba? Sabi sa tingin ko lang ang aking opinion lang doon, kasi si Marlo Mortel sa hindi pagkakaalam ng iba, si Marlo Mortel ay kabatch yan ni Rocco Nacino sa Starstruck pa lang. Talaga? So parang feeling ko yung age na medyo malayo. Medyo malayong age. Pero sa itsura ba? Mukha naman siyang bata. So si Marlo, after niya nag-Starstruck, kinuha siyang co-host ni Kuya Germs sa Master Showman Walang Tulugan. Pero singing talagang first love ni Marlo, kaya nag-audition naman siya for X Factor, pero hindi rin siya pinalad. So puro Luz Valdez siya. Luz Valdez. Yes, nabigyan siya ng chance si Star Magic. At napansin nga ang kanilang love team ni Janela doon sa Be Careful With My Heart, kung matatandaan mo, DJ Tony, with Richard Yap at Jody Santa Maria. Yes, ayan. So sabi ni Janela, naintindihan naman daw ni Marlo. At saka as an artist, hindi naman pwedeng isa lang ang makatrabaho mo, saka diba? talaga pag sinabi ng management, ito, no? Walang say. Walang say talaga. Walang say ang star. At ang teleseryeng gagawin nila na ipapalabas next year ay meron ng title. Magugustuhan mo yung title niya. Sige. Ano yan? Born for You. Born for You, wow. Diba? Ang ganda ng song. Ang ganda. Gusto ko yan. With David Pomeranz. Diba? Yes, oo. Ayan. Ako, pero diba, nabanggit mo rin na paano na yung totoong love life ni Elmo? Oo, sabi nga ni Elmo, alam naman daw ni Janine Gutierrez ang tungkol dito at very, naman daw siya sa kanya, supportive naman daw si Janine sa kanya. Yes. Ganon din naman kay Elmo, kay Janine, na pinapartner na rin sa iba sa Kapuso Network. Sa trabaho lang naman daw. Oo nga naman. Oo. Para rin yung work pag weekend, di tsaka kayo mag-date ng totoo, diba? Yes, Ay, ang dami na kagad nating texters. Pero bago ang lahat, let's check our time. It is now 3:16. This time check's brought to you by IQ. Get cool with IQ. This time check is brought to you by IB Fluid Medical 400, the fastest medical for the worst pain.
Merry Christmas, everybody! The RJ Guitar Center Legendary Sale is on again. A 2-day Christmas sale, December 12 and 13. That's Saturday and Sunday. Every item in all the stores is on sale. From guitars, amplifiers, keyboards, drums, accessories, everything in the store. RJ Guitar Center has 20 branches. You can log on to www.rjguitarcenter.com for more information. Now listen to this. 12 to 1 p.m., 20% off. 1 to 2 p.m., 25% off. 2 to 4 p.m., 30% off. 4 to 6 p.m., 35% off. 6 to 9 p.m., 40% off. 9 p.m. till closing, 50% off. See you at the RJ Guitar Center 2-day Christmas sale, December 12 and 13. Every item in all the stores is on sale. Be there early if you want to get what you want. DTI FTEBS PD permit number 13322 series of 2015. Uy, Miss Mildred. Yes. Ginugulat lang kita. Oo. Napanood mo na ba? Lang? Ang A Second Chance? Eto na nga, may kwento pa rin ako Oh, dyan, sige, ha? sige. Kwentuhan mo ako dyan. Eto Kasi na. grabe talaga. Yes, kahapon nag-attempt kaming manood ng best friend ko. Siyempre, alam mo naman as an entertainment columnist, Yes. nire-review namin yung mga movies. Pero diba? fan po ba kayo ng Popoy and Popoy Bash? Basha. Oh, yeah, of Yeah. course, si John Lloyd ay aking kumpare at ninong ng aking Ay, ina. talaga? Hi, kumpare. Kumpare At- John Lloyd. Trivia ito dahil ang first mall show ni Bea Alonso Uh-huh. na ang kanyang TF ay napakaliit lamang Talaga? ay nangyari sa akin. Oh. Noong mga panahong nag-host tayo sa mga malls. Oo, sobrang Okay. 14 years old pa lamang si Bea, Si Bea, noon. okay. At super baguhan pa lamang ako, ha. Ang TF niya is 1K, ha. Talaga? Di ba Anong ginawa niya? Kumanta, At gano'n? sumayaw siya. Sumayaw. Oo, kasi ang Talaga? kanyang manager is kaibigan ko din, si Tito Archie, ang dating manager niya. Oo. Na naging manager din ni Justin Cuyugan, isa ring aktor siya. Oo. So, tong si Bea, bagu-baguhan, sabi niya, bigyan mo naman ng exposure tong bago kong alaga. Sabi ko, Oo. naku Tito, wala na tayong budget for another For front her? act. Oo, Sabi ko, oo. sige no naman na, exposure lang. Talaga? Bigyan na lang natin ng pamaso, sabi. Okay, then love ko naman si Tito Archie, pinagbigyan ko. Yes. Alam mo ba, pag nagkikita kami ni Bea, Oo. sabi ko sa kanya, ang layo-layo na talaga Na ng narating narating mo. mo. Sabi niya, at ate, sabi niya gano'n. Talaga? Natutuwa naman talaga Pero siya. buti naman, hindi siya nakakalimot. Oh, hindi naman siya Diba? nakakalimot. Same thing with with John Lloyd John Lloyd. Cruz na Oo. dati na hinahatid pa kami Si sa kumpare. office. Si kumpare. Na nakita kami nung press con. Oo. At sabi ko sa kanya, 4 years na ang utang mo sa inaanak mo. Yes. Sabi Ako, ko. magtago ka parang John Lloyd, ah. At congratulations sa kanya. Oo. Oo. Kagabi nga, nag-attempt kaming manood ng aking best friend. The first day yun eh. Oo. Gusto naming obserbahan ko ang Oo. nangyayari. At marami na kami nababasa sa Facebook na sold out, lahat-lahat. Pero syempre, iba yung ma-witness mo talaga. Yes. Hindi kami natuloy na Oo. sold out ang ticket. Kasi At balita super ko haba ng pila. ng Kasi pila. yung iba nga daw mall, di ba, Oo. last full show, parang nag-extend Nag-extend sila. sila ng another hanggang 2 screening. AM, no? Yes. Grabe, hindi ba kayo natulog? Sino yung mga nanood nito? Wala ba kayong pasok? And TJ Tony Oh, ha, yes. talagang breaking box office ito. Dahil ang gross, first opening day Yes. ay umabot ng 43.3 Million pesos. as of Oh my 1:48 AM yan. Oo, oo. Oo. So, First day na-break, pa lang to, first ha? day, yes. Ano yung na-break niya? Na-break nila yung sarili nilang record noong November 2007 na ang kanilang first day ay 18 million Naku. ng first day. Uy, more than half. More More than than half. 100 times. Oo. Diba? Kaya naman that year ay tinanghal sila na Box King and office. Queen box office King and Queen. Oo. And Diba? still, they are Oo. reigning. They're Yes. reigning. Oo. Ang suma total na kinita ng One More Chance before is 152,791,025. Diba? Ay. Marami talagang may gusto ng second chances na movie. Ay, na storya. Kasi Kaya nga nga. naman. Love is lovelier the second time. The second time. The second time around. Ayan, congratulations to John Lloyd Cruz and to Bea Alonso. Bea Alonso, Ayan, oo. parang John Lloyd. Ito na
ang non-Metro Manila Film Festival movie, ha? Na pumalo ng ganito. Na pumalo ng ganito. Record-breaking talaga yan. Ang galing. Ayan. Oo. At sa cast, sa director, sa lahat ng bumubuo ng Second Chance, ako, kudos sa inyong lahat. Ayan. Oo, nang makausap nga namin ng director na yan na si Direk Cathy Garcia Molina. Sabi nga niya hindi na siya napagtutulog kasi sabi niya ang expectation ng tao alam niyang napakataas. Yes. Pero sabi niya kahit nasa sarili nila maganda yung movie, ang hirap i-please ng tao di ba? We cannot please everybody talaga. May masasabit masasabi. May masasabi. Sabi nga niya ihahambing na lang daw niya yung movie na yon sa isang beauty. Kasi sinasabi nila beauty is in the eye of the beholder, di ba? Totoo. So sa bahala na lang ang Lord at eto nga hindi sila makapaniwala sa tinatabo ngayon ng a second chance, di ba? So second time naming mag-attempt manood mamaya after ng radio. Ayan, sana ma-win nyo na. Oo nga ang second chance ninyo. Ako medyo pahuhupain ko muna ang craze, ang hype ng nanonood. Ayoko nang masyadong siksikan. Abangan mo daw ang mga hugot lines doon. Yan ang talagang pinag-uusapan. Oo, nako. Alam mo na, popo yan ba siya, ha? Meron pa kayang balat ng chicken? Ang tanong, hindi na kaya kumakain si Basha ng balat ng manok? Oo. Ayan, ako. Sa mga nanood, bawal daw ang spoiler. Nakakatuwa nga may hashtag. Wala mababaog. Nakakatawa yan. Napanood nyo ba yun sa Facebook? Kung sino yung mga spoiler, mababaog. Ang salbahe lang. Oo, nagagalit Diba? yung iba. Kasi may mga nag-post na mga website, may mga blogs na nag-post na 7 unforgettable hugot lines. Nagagalit ang mga tao. Wag muna naman, wag kayong maging spoiler. Kasi first day pa lang. Oo, diba? syempre. 1 week, ayan, okay na eh. Oo nga, correct. Diba? So, ako, hindi naman talaga ako makakapagkwento dahil hindi ko pa napapanood, diba? Pero ang feedback, DJ Tony, talaga namang maganda daw yung movie. Talaga. Ibang-iba dun sa nauna. Ibang-ibang anggulo talaga ng inikutan ng kwento. Tungkol daw ito sa mag-asawang nagdaraan sa mga pagsubok. Talaga? Oo, kahit daw wala kang asawa, ay makaka-relate ka. Correct. Naku, aabangan ko pa rin. Ang balat ng chicken. ang balat ng chicken. Ang chicken skin na favorite ni Basha. Kaya sila nag-away eh. Isa yun sa mga pinag-awayan nila, diba? Correct, Dun oo. sa first movie. Naku, ito, Andy Aigaman. Kailan ba natin to napag-usapan? Yesterday, napag-usapan natin si Andy. She's dating a non-showbiz Yes, guy. pero wala pa naman daw sa ligawan stage. At this time, DJ Tony, nadala na daw siyang maging masyadong open sa kanyang love life. Nag-end up lang naman na wala. So, matatandaan po natin na si Albi Casino, ang kanyang relasyon kay Albi Casino, na sinasabing ama ng kanyang anak na si Ellie, ay hanggang ngayon wala pa rin kalinawan, di ba? Kung kanya ba talaga to. At ang dati naman niyang boyfriend na si Jake Ejercito Estrada, ang anak ni Mayor Erap, ay wala na, hindi naman daw sila nagkabalikan at sinasabing ama naman daw nung kanyang anak. Ano ba yan? Pero ang pinaka-last relationship niya, DJ Tony, is si Brett Jackson. Okay. Siya Sino ay to? product ng PBB, kabatch siya ni James Reid. James Reid naman. Si Pero James same Reid ang age kabatch sila. niya. Medyo ganun, mas bata lang Mas ng bata konti. lang ng konti. Oo. Ayan, ako. Good luck naman kay Andy Aigaman. Don't worry, may mga second chances pa din. Hindi man sa same person. Diba, Miss Mildred? Pero alam mo kasi ko ako kay Andy, syempre hindi naman tayo nagja-judge ng tao, diba? Wag, ngayong may anak ka na, parang sa akin lang kaya alam mo ba may mga panahon na nakatira sila sa isang bahay ng kanyang nanay na si Jacqueline Jose, ay hindi sila nagpapansinan. Dahil ang gusto lang naman ni Jacqueline bilang nanay, mag-concentrate muna si Andy sa kanyang anak. Kasi ang love darating naman yan yes, diba? At saka busy siya sa sa work din, sa mga projects. Oo. Diba? Nako. Ayan, medyo parang medyo napabayaan nga yung career niya, di ba? Because of love life. Huwag muna masyadong intindi ng love life. 25 years old pa lang naman siya. Di ba? So, marami pang darating. Kumbaga, wag magmadali. Parang ikaw hindi ka nagmamadali, di ba? Totoo. At saka yun nga, ang gusto ng nanay ni Miss Jacqueline Jose. Yes. Mas pagtuon ng pansin si Baby Ellie. Yes, na 4 years old na. Tama.
Okay, ayan. More chika kami. But before that, ito, nako, basahin muna natin ating mga texters. Hi, hello again. Pagaling ka po, get well soon, gandang Rodel and Miss Precious Pretty DJ Tony. And lalo pang sumasexy at unique na beauty, Ate Mildred. Nako naman. Unique talaga. Oo. Ask ko po, may question siya. Ano na po ang update sa sexing si Meg Imperial? Sana ma-build up po lalo ang napakagandang si Sue Ramirez na husay sa pangako or mahusay sa pangako sa'yo. It's good for Elmo Magalona. Ang dami niyang commentary. It's good for Elmo Magalona. Sana more projects din with Kapamilya. Thank you, solid listener. Marvin Capili. Ayan, una muna, Meg Imperial. Oo, nasa ABS-CBN pa rin siya. Okay. At, may project na bago? Wala pa siyang project ngayon. Kasi yung reason naman na naudlot sa kanya isang teleserye, medyo tumaba kasi si Meg. Oo. Oy, okay. Pero ngayon medyo payat na siya. Bakit kaya big deal talaga yun, no? Kailangan, alam mo ba ang mga artista, DJ Tony, kapag medyo tumataba sila, ay meron silang memo sa GMA, ha? Talaga? May fat memo na tinatawag. Uy, dapat wala tayo sa GMA, ganun dito, ha? Nabalita yun, sa GMA, yung mga artista nila, nagkakaroon ng fat memo. Talaga? Oo, ano kasi, masasabi mo? Di ba parang 10 times larger ka daw sa screen, sa screen. Sa camera. So, yun nga, dahil yun ang puhunan, talagang paghihirapan, ano? Grabe, fat memo. Ayoko nang wala ganyan. bang pin memo? Oo. Saan kaya nila ibinabase sa weight? Noong una niyang pagpasok, ayan, dapat ganito ka lang. No? Dapat ganun siguro sila. Sue Ramirez. Si Sue Ramirez ay favorite nga din yan. Taga Star Magic. Ano yan. Siya ngayon yung third wheel. Doon sa Katniel naman sa Pangako sa'yo. Siya yung parang boyish doon. Yes, na diba nasa Manila na. They look promising. Talaga? No, for me yung bata, si Sue Ramirez na rin very talented yan. She reminds me of, sino nga itong sino kawig niya? Nakalimutan ko yung medyo dati ng actress natin Mamaya maaalala ko ha. Pero ayan, tama ka dyan, Rodel. Ay, Rodel, Marvin. I'm sorry, Queen Rodel. Marvin, ayan. At sabi niya nga, good for Elmo Magalona. And ito pa, good PM. I'm a listener to your program. Okay, biglang nawala. DZRJ, lalo na po sa Girl Talk. Ay, salamat. Nakikinig po ako ngayon. Gusto ko pong sumali sa sinasabi nyo sa radio. Ako po si Eutemia Lagunda. Nakatira sa Santa Mesa, Quezon City. Hi to you, Eutemia. Ay, huwag kang mag-alala. Dahil nag-text ka, isa ka na rin sa kasali sa ating raffle promo. So, just keep texting sa ating lahat ng mga listeners ngayon. At para sa more chika, don't worry, kami po ay magbabalik ni Miss Mildred. It is now 3:30. Jacinto Color, steel roofing, you can be sure it's durable. Jacinto Style. Jacinto Color, steel roofing, high quality, good delivery. Check out Jacinto Style and other roofing profiles of Jacinto Color. Guaranteed 5-day delivery. Call 921-4444 or email us admin@jacintocolor.com. Good delivery. Jacinto Style. Or you may text 0917. Ladies and gentlemen, ito na siguro ang pinakamabilis na radio commercial mula sa IBU Fluid Medical 400. May Rapid 400 formula, kaya kumpara sa isang mefenamic acid, mas rapid kumalat, mas rapid tumalab, mas maagang magpaginhawa ng matinding sakit. Lipat na sa Medical 400, the fastest medical for the worst pain. Ibuprofen is the generic name of Medical 400. If symptoms persist, consult your doctor. Halalan 2016, isang makabuluhang talakayan sa loob ng isang oras at kalahati para sa isa na namang makasaysayang pagpili ng panibagong mamumuno sa ating bansa. Makinig sa 8 Diretso tuwing Biyernes alas 4:30 hanggang alas 7 ng gabi para sa isang espesyal na pagpapakilala sa sambayanang Pilipino kung sino nga ba ang karapat-dapat na maging leader ng ating bansa. Paglatag ng plataforma, pagkilala sa isang kandidato, siya ba ay karapat-dapat o hindi? Abangan ang espesyal na pagtatanghal ng Bakit Kita Iboboto? Bakit Kita Iboboto? Bakit Kita Iboboto?
para sa sambayanang Pilipino. Hatid sa inyo ng DZRJ 810, 8 Tri-Media Broadcasting Network. Ang himpilan ng bawat Pilipino. Ikaw ba ay nakikinig sa DZRJ 810 araw-araw? Pwes, eto na ang isang pasasalamat namin sa inyo. Mag-text sa inyong greetings sa mensahe sa 0917-798-8910. Huwag kalimutang ilagay ang inyong pangalan, address, at magkaroon ng chance manalo ng isang brand new Nextbook Android tablet. Makinig at manalo mula sa himpilan ng bawat Pilipino. Handog sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Corporation. What can you say in 1 minute? BBC Minute at 7 GMT. BBC Minute with me, Vic and Dad. It's 9:30 in the morning. This is still a The BBC Minute is the world's news stories in 60 seconds. BBC Minute. The world in 60 seconds. BBC Minute. This is the BBC Minute. Tune in to the BBC Minute. Weekdays on DZRJ 810 AM. The voice of the Philippines. Welcome back, Galorian! Showbiz Galore pa rin po. Kasama yung si DJ Tony at ang sexy Miss Mildred. Good PM po, Showbiz Galore. Hello po to all Aldab fans. Tanong ko lang po kung true po na magkakaroon ng Valentine concert ang Aldab. Malamang. From Armin of Marikina City. Hi sa lahat ng mga taga Marikina. Meron po ba? Yes, may planong magkaroon sila ng concert pero syempre medyo malayo pa kasi yan. At sobrang, no? Alam mo bang mahirap nang kunin si Alden Richards ngayon dahil ang buong December niya ay fully load na talaga. At ang kanyang January meron siyang Dubai sa January. So sa mga Filipinos dyan sa Dubai, and nandyan si Alden Richards by January. Actually, nagkakaproblema nga DJ Tony sa kanilang schedule dahil si Alden ay under GMA Artist Center at ito naman si Main Mendoza is under APT. So, medyo nagkakaroon ng conflict ang kanilang schedule talaga. Dahil magkaiba silang management. Baka may schedule na may mga naka-plot na for Alden, tapos, 'di ba? May another na for... Ay, mahirap talaga pag ganyan. Kasi importanteng si Alden nasa Itbulaga. There was a time, siguro yung 1 week na yon na hindi nila masyadong na-meet yung medyo bumaba yung rating Kasi itong si Alden, marami siyang mga provincial shows Ito naman ay kwento ng aming very reliable source na medyo nagagalit ang Itbulaga kasi nga itong si Alden ay nawawala-wala, di ba? Ito pa yung tumuhog siya ng provincial shows tapos nag-Japan sila. So medyo may problema talaga sa sa kanilang schedule. So lagari to the max itong si Alden. Nako. At ito, good afternoon. Ang ganda po ng program nyo. Very informative. Nakaka-update kami sa showbiz news from Perla Elguera of Teresa Rizal. Thank you, Perla. And ayan, good PM, Mildred. Yes. Totoo yung sinabi mo kahapon tungkol kay Colleen. Madalas wala sa showtime. Oo, correct. Hinala ko naman kay Billy siya busy. Kahapon at ngayon nasa showtime. Sana araw-araw na makita. Mildred, paano na si Janine? Naka-love team niya. Violeta, Sabado, Pangasinan. Obviously, hindi na sila magka-love team kasi umalis na si Elmo sa Kapuso Network. Yes. Pero friend, Violeta, yes. Sabi niya, wala naman daw effect, wala naman daw magiging problema sa relasyon nila. Mahal nila ang isa't isa. Yes, oo. Diba? So, supportado naman ni Janine ang kanyang desisyon. Ganon din si Elmo na supportado naman yung kanyang work sa Kapuso Network. Yun. Parang nagbago lang sila ng school. Nag-transfer lang ng yung isa, school, diba? No. Ayan, at ito pa, more text. Showbiz Galore, Miss Mildred and Miss Tony. Kailan kaya ere ang bagong teleserye ng primetime TV Princess Kim Chu? Good luck sa show nyo. Nez of Laguna. Okay. Next year. Next year na. Early next year. Oo. Ayan. So, abangan mo yan. Money for us. Yes. And more love. Correct. Ito pa. Showbiz Galore. Hello po sa lahat ng Aldab fans. Okay? Sana Pasko na para mapanood ko na may bebe? May pa-bebe love. May pa-bebe love. Excited na po ako talaga.
na makita sa big screen ng Aldab. I'll love you all from Armin. Ayan, Armin pa rin of Alabang. Good PM. Totoo po ba sa GMA7 na mag-work si Gabby Concepcion? Yes, oo. Pinag-usapan nga natin yesterday yan. Nakasama siya sa pinakabagong serye ng GMA, ang Because of You with Carla Abellana yan and Rafael Rosel. Oo, ito. Another text pala yon. Galing kay nawala yung pangalan. Pero hindi si Armin ng Alabang yon. Another one. Okay, but anyway, good PM Showbiz Galore. Ay, pareho pala. Sorry naman. Jovet Elguera naman pala yon, nagtanong tungkol kay Gabby. Medyo nalito lang ako, kuya. Ayan. Ayun, si Gabby, kasi napapanood diba, na. Oo, nakita ko ang laki-laking nung pagdaan ko kanina. Doon ako napadaan. Kasama niya si Carla. Carla and what's his name? Rafael Rosel. Yan galing naman yan sa Kapamilya Network. Si Gabby at si Rafael Rosel. Oo. Na dating ka-love team ni Denise Laurel. Magkakapatid to si Rafael Rosel, diba? May isa pa siya. Hindi, wala siya kapatid. Sino yun? Parang may... Okay, hindi pala yun baka siya. Mga Eigenman yun. Oo, baka. Oo. Kasi marami silang magkakapatid. Ano ba? Nalilito na ako. Okay. Showbiz Galore, good PM, Miss Mildred and Tony. How are you? Hi kay Rodel, pagaling ka, take care. Also to Marian and her baby. Si Maria Leticia. Oo, si Zia. Yun yung kumakalat ngayon na nickname niya. Yes. Thank you, Miss Mildred. From Tita Alice of West Crames, Hi, San Tita. Juan. Tita Alice. Sana magkita po tayo sa Christmas. Oo. Dalawin niyo po kami dito. Seneca Plaza Building. Diba? Uy, loyal si Tita Alice kasi Sa ate. kasama ko yan nung nasa kabila. Tapos sabi niya dito na daw siya. Talaga. Thank you, Tita Alice. Thank you. Ayan, okay. Miss Mildred, ano pa mga baon natin Ayan, dyan? ito pa ang mga baon natin kasi maraming nagtataka kung bakit itong si Dieter Ocampo ay nasa isa sa mga mini-series ng TV5, yung Wattpad. Okay. Oo, lumipat na daw ba siya sa Kapatid Network at pumayag siyang gumawa ng mini-series na Wattpad. Parang ang tagal na niyang wala, hindi ko siya masyado nakikita. Oo, pero sabi niya paglilinaw ni Diet o ni Dieter Ocampo, ang paglilinaw niya mga kaibigan is under pa rin siya ng Star Magic. Okay. Pero dahil nga wala pa siyang work, wala siyang trabaho, pinayagan naman daw siyang tumanggap. Siyempre, as an actor, kailangan din naman niyang mabuhay. Yes. Kasi naudlot, DJ Tony, ang dapat na seryeng pagsasamahan nila ni Judy Ann Santos at ni Richard Yap. Dahil nga sa pagbubuntis ni Judy Ann. Kaya medyo nalungkot itong si Diet kasi sobrang napakalaking project yun to be with Judy Ann Santos and Richard Yap, diba? Pero dapat ito sa Channel 2. Channel 2 ito. So, hindi natuloy. So, walang naipalit na serye para sa kanya. Kaya kailangan daw niyang tanggapin itong project naman sa TV5. At gusto rin naman daw niyang makatrabaho ng ibang artista naman. So, pero hindi daw siya kapatid. Kumbaga wala siyang contract sa Kapatid Network. Under pa rin siya ng Star Magic. Ayan. Good luck sa'yo. Comparing Diet. Kumpare din. Okay, good PM po. Another texter. Totoo po ba na in love na si Alden kay Maine Julia Cruz of Marilao, Bulacan? Thank you po. Anong dyan? Wait lang. Sa palagay nyo. Favorite ko yan. Ano sa palagay mo? Ano sa palagay mo? What you think? Sa akin? Oo, ikaw naman muna, DJ Tony. Kasi showbiz yan eh. Ewan ko. Ang safe lang nung sagot ko. Pero why not? Kasi, why not? Pero ako naniniwala kung oo Magkaka-developan sila. Wala naman si Alden. Wala. Single siya. Wala rin naman si Maine. Oo, diba? So, para sa akin, possible. Open silang dalawa. Oo, at saka mas deep mas malalim yung mga develop love, diba? Yes. Kaysa dun sa love at first sight. Totoo. Kasi parang they become friends, diba? Magkatrabaho, tapos from there, dun nabuo. So, probably. Ayan. And more on, mas thankful talaga sa kanilang dalawa Mas thankful talaga itong si Alden kay Maine Mendoza. Kasi for 5 years na nasa GMA Network siya, ang dami niyang shows, pero hindi masyadong pumatok
Hindi siya masyadong pumatok sa GMA, di ba? Nag-ilustrado siya, pero tumakbo lamang ng 1 month. Yung serye na yun, nag-bet ng bayan siya. Naging ano pa siya ni Marian, di ba? Oo, sa Carmela. Pinareha na siya kay Marian. Ipinareha na rin siya kay Luis de los Reyes sa Alakdana at kung ano-ano pang mga binigyan na rin siya ng movie, 'di ba? Yung horror, yung The Road, 'di ba? Binigyan na siya ng kung anong project, pero hindi ganon kasing taas ng kanyang popularidad ngayon. Mula nang kumbaga 1 month lang ang binigay ng Itbulaga sa kanya. Ayan. Yes, oo. Ayan. Kasi nga naman, syempre si Maine, hindi naman talaga siya artista. Oo. Diba? Kumbaga, baguhan lang Talaga masasabi mong baguhan lang. Ayan, ako. So, posible. Julia. Ako naniniwala ako na meron na. Ay, talaga? Oo, kasi sabi ng mga friends ko na close kay Alden, nararamdaman nila sa mga mata nakikita. Talaga? Correct. Tsaka doon sa mga gestures nilang dalawa. Hindi ko na ulit sila napapanood. Sad. Alright. Mildred. Close. Si Nikki Hill sa kapamilya pa rin ba? Yes, oo. Nagpaalam lang siya sa ASAP. For a while sa ASAP dahil nga nagpakasal sila ni BJ Albert, diba? Oo. Ang ganda-ganda ni Nikki. Nung kinasal, very, very simple bride, pero very beautiful. Makikita mo talaga na happy bride siya, no? Saka na na-touch ako doon sa So, wala na yung purity ring, ha? Oh, syempre naman. Kasi after the wedding, di ba? Miss Mildred! Uy, hinusgahan dyan si Nikki, ha? Lagi pinagtatanggol ko siya. Kasi sinasabi nga nila, di ba, the reason why nag-break sila ni Billy Crawford is because yung ganong setup, yung ganong arrangement ay hindi raw matagalan ni Billy. Okay. Alam naman natin si Billy, syempre, lumaki sa ibang bansa, Amboy, di ba? So, parang may ganon, may ganong isa daw sa mga dahilan kung bakit nag-break silang dalawa. Yes. Because of the purity ring. At dito nga medyo kine-question si Nikki kung ganon. Kasi di ba parang ang tingin nila sa mga showbiz na mga artista is parang hindi naman, like si Tony Gonzaga, di ba? Na importante pa rin sa kanila yung virginity. Parang sabi ko nga, ang hirap naman i-claim ng isang babae na siya ay pure, di ba? Na virgin, kung hindi naman totoo, di ba? So parang sinong dinadaya mo, sarili mo. Oo. At saka, ano ba? Paano mapapatunayan? yun eh. Di ba? Parang hirap. Correct. I-claim mo, o sige, paano mo papatunayan? Ayan, ako. Pag dahil medical record, medical record, tama. Anyway, ayan, congratulations, Mrs. Albert. Yes, Nikki Albert. Nikki Hill Albert na siya. Okay. Eto pa, Showbiz Galore. Mildred at Tony, si Dieter Ocampo at Carlos Agassi. Ano? Nawala sila sa kapamilya, balik din. Babalik din yun balang araw kasi mga original Star Magic sila. Thank you, Ge of Santo Tomas, Batangas. Hello mga Batanggenyo dyan. Ayan. At pareho silang miyembro ng The Hunks. Oo. Kung matatandaan mo, di ba? With Bernard Palangka, Jericho Rosales, and Piolo Pascual yan. Parang nawala na nga yung mga yan. Parang before. Kasi si Carlos Agassi, alam mo bang nabalita siyang nagkaroon siya ng malalang sakit? Na he was dying. Na nung kumusta kaya naman siya? Nung nagkita kami sa Greenbelt ay mukha ka naman malakas, hindi ka naman mukhang mamamatay. Sabi kong ganun sa kanya. Saan mo galing yan to Mildred? Sabi niya. Tapos pinakilala niya sa akin yung kanyang non-showbiz girlfriend na foreigner na magpapakasal sila. Ay, okay. That's great. Hang pa rin siya. Di ba nabalita rin na nag-steroid siya kaya lumaki-laki yung katawan. Oo. Kaya doon daw niya nakuha yung sakit na dininay. So wala namang katotohanan. Wala namang katotohanan dahil buhay na buhay pa siya. Tama, ayan. Nako, pinaghihirapan po ang mga katawan. Wag po tayo manghusga. Ayan. Okay, more chika. Miss Mildred? Oo. Meron ba tayong blind item? Blind item dyan? May nag-aas? Oo, siguro bukas na lang. Bukas? Hindi natin napaghandaan yan. Tama. And okay, more chika. Oo, yan. Oo, di ba nakakalungkot lang din sa showbiz DJ Tony na itong si Dieter, sila Carlos Agassi. Once naging super sikat, di ba? Oo. Pero ngayon, one of those na lang sila, di ba? Parang nakakalungkot lang.
Pero ito nga si Dieter, tinatanong din kung kailan ba mag-aasawa. Dahil lahat na ng mga nakarelasyon niya ay may asawa. Ito nga si Christine Hermosa ay masaya na sa kanyang buhay. Madami na yung baby niya. Buhay may asawa, 'di ba? With Boy Soto. So sabi niya wala pa rin daw siyang plano. Pero alam ko nagkakaroon ng problema si Diet sa sarili niya. Kasi hindi naman nagkukulang ang ABS na mag-offer sa kanya ng project. Parang siya medyo may problema. Talaga. Medyo tinatamad ba siya na mag-work? Anong nangyayari kay paring Diet? Alam mo, nagtayo kasi siya ng isang production. Tapos, medyo nagka-problema dahil nagkaroon sila ng mga utang-utang. Na sinabi ni Diet na hindi naman siya yung directly involved doon. Nagkaroon siya ng nagkaroon talaga ng malaking problema sa kanyang produksyon. Kaya medyo nawala siya sa showbiz. Sa wisyo. Oo, sa wisyo. Lahat naman ng tao nagdadaan sa ganyan. Oo, totoo. Hindi naman lahat successful ang ino-open na business. Oo. Pero si Marvin, di ba kasabayan din nila? Si Marvin Agustin kasabayan din nila. Diba? Na, naalala ko nasa pa yun. kapamilya na rin, di ba? Oo, yeah. Bumalik ba siya? Yes, ang last teleserye niya, yung pagbabalik tambala nila ni Julie na Magdangal. Oh, yes. Na Flor de Liza. Flor de Liza, oo. Pero very successful ang mga restaurants ni Yes, ni... Yun naman ang importante pag artista ka, no? Meron kang fallback. Hindi pwedeng maging bread and butter mo lang ang pag-aartista. Kaya nga, di ba yung iba, talagang pinipilit nila makatapos sila. Oo. Kaya nga yung iba, alam mo, DJ Tony, ay talagang kumakapit sa patalim. Ay. Maraming ganyan. Oo. Diba? Mahirap yung ganyan. Masakit yun. Kumapit sa patalim. Ayoko na. Oo. Marami tayong kilalang ganyan. Oo. Ay, wait lang po. It is now 3:48. This time. This time check's brought to you by iQOO. Get cool with iQOO. Kuya Jim, ano nangyari doon? Nilalaglag mo ako. Ayan po, ilang minuto na lang pero marami pa rin kaming chika ni Miss Mildred. For sure natatandaan mo naman si Donna Cruz, di ba? Oo naman! Siyempre ang nagpasikat ng kantang isang sagot lang. Oy, talbog. Tsaka yung hulog ng langit, di ba? Gusto ko yan. Gusto ko yung mga songs niya. Marami pa rin siyang fans. After 15 years, mga kaibigan, ay balik recording siya. Very beautiful pa din siya. Hindi siya tumatanda. Sana ganyan din ako. Nag-decide nga siyang full-time as a mom and wife, no? Sa kanyang asawa. Sa Cebu sila nakatira. Doctor yung yes, husband doctor, oo. At 3 kanilang anak, pero ngayon ay nagbabalik siya sa Star Music. So gagawa ulit siya ng album after 15 years yan. Oo. Ayan. Diba? Nakakatuwa naman. Congratulations, Miss Donna Cruz na being a mom, nagbabalik ulit ng showbiz. Miss Ina Raimundo, naalala ko lang. Oo. Sexy pa rin. Pero nabash siya, ha? Bakit? Dahil sa kanyang, dark armpit. Naalala ko yun sa tinatawa Instagram. lang ni Ina, oo. Yung sabi, nahiya naman ako. Sige nga, magpakita kayo ng mga kilikili nyo. Correct, oo. Sabi niya. Lalo na pag buntis, di ba? Oo. Nagda-dark lang po talaga pag pregnant. Ay, nako naman. Nako, ayan na. Kanina lang sa usapang babae, pinag-uusapan namin. Wag manlait ng kapwa babae. Yes, alam niyo yan, mararamdaman niyo yan. Kailangan tayong magkaintindihan sa bawat isa. Tayong mga girls. Okay. Correct. Ayan, Miss Mildred, ano bang yes, baon ito natin? pa, 'di ba kanina nga pinag-usapan niyo yung wag manlait, 'di ba? Wag man maliit. Ito ngang si Vandolph ay naglabas ng kanyang saloobin na. Uy, ayan, speaking of kasi yan ang ating topic kanina, 'di ba? Sabi nga niya Miss Karen humiliated my mom, sabi niya. So talagang nalungkot at ikinalungkot at ikinagalit ni Vandolph. Ni Vandolph talaga yung nangyari, sinapit ng kanyang nanay. Syempre, understandable naman dahil nanay mo yun, di ba? So sabi niya, sana, sa showbiz kasi, alam mo, DJ Tony, sa showbiz kasi, kapag may mga ganyang interview, kailangan talaga marunong kang humawak ng, kailangan yung i-interviewin mo talaga,
pakikiramdaman mo kung hanggang saan ang kaya, Oo, di ba? oo. So parang feeling niya talaga mistreated yung kanyang mom. At saka guest Oo. Ginest mo yung tao. So parang hindi naman Yun, umalma ang pamilya ni Miss Alam mo, Alma. yun din yung tanong ko kanina. Ano kaya yung naramdaman ng mga anak ni Miss Alma, diba? Dahil sa nangyari. Kasi, syempre, ang daming speculations, sobrang naging controversial itong naging trending talaga, di ba? Pagkaka-interview ng isang broadcaster kay Miss Alma Moreno. Ang daming memes, ang daming very mean memes tungkol kay Miss Alma Moreno. May mga I am Alma Mater, may mga ganyan. Pero, ayun, sana makausap din natin si Vandolph one of these days. Makuhaan natin din siya ng kanyang Oo, basta so far yun naman ang sinasabi ni Vandolph at ng mga kapatid niya na talagang na-feel nila talaga na kumbaga na maliit, na humiliate ang kanyang nanay, diba? So naiintindihan naman natin kung saan siya nanggagaling doon, diba? Yes, oo. Ayan. So, yun. Alam mo, naisip ko lang. Ano? Kung mami ko o tita ko si Alma. Tapos napanood ko ng live. Iti-text ko siya ng answers. Talaga? Dapat tinanong yun ni Alma Can I call a friend? Diba? Oo. Kasi, marami tayong point of view. Ayan, maraming galit, maraming naiinis. Iba-ibang parties, reaction, no? diba? Oo. Kay Miss Karen Davila o kay Miss Alma Moreno. Marami pong speculations dyan. At huwag po kayong mag-alala, pag-usapan pa rin po natin yan. Pero, dahil nasa showbiz galore tayo. Showbiz ang pag-uusapan. Showbiz muna tayo. Ayan, meron pa po ba tayo? Mga ilang minuto na lamang ang ating natitira dito. Mga ilang minuto na lang ba? Kasi 3:53 na. So, 7 minutes na. So, 7 minutes na lang tayo. Oo, 7. Tama ba ang pagkakabilang ko? Oo. Pero ito magdadagdag ko 7 dun sa opinion ko sa pagkakalipat ni Elmo Magalona. Oh, okay. Punta muna tayo sa medyo intriga, sige, diba? Sige. Kasi, naamoy pa din kita galing. Oo. Kasi, isa sa mga pinipintas kay Elmo ay yung pagkakaroon niya ng manager na nanay niya. Okay. Kasi hindi ba mas naaalagaan? Oo, medyo may mga nakausap tayo na para ang hirap daw i-book itong si Elmo because of his mom. Like, 'di ba, talagang pinag-usapan 'yun na gusto siyang interview ni Kuya Germs mismo, Herman Moreno, itong si Elmo Pero to si Elmo, si Kuya Germs na yung nag-aasa kanya ng interview. Ang sinabi niya, ask permission from my mom, sabi niya. May ganun? So, tinatampo yun ni Kuya Germs. Oo nga naman. Kasi Kuya Germs na yun Yes, ba't kailangan ipaalam pa sa manager? Institusyon. Alam mo, may narinig din akong isang ganyan na hindi lang si Elmo. May ibang mga actors na si Kuya Germs ang nagpasikat galing daw sa Gas Entertainment. Yes. Na tumatawag siya. Tapos, sabi nung nakasagot, parang secretary na, sandali lang po pagpaalam po natin. Parang, si Kuya Germs na tong tumatawag. Oo, correct. So, dapat tawag na maulit yung gano'n. Oo. So, si Pia, bilang manager ng kanyang anak, pag may mga ganong inquiries, diba, sana maging okay naman. Kasi para sa anak din naman niya. Alam mo yun, ang pagkakaiba talaga na ang manager mo is nanay mo, kamag-anak mo, diba? Parang mas nagiging overprotective sila kapag may relasyon kayo, no? So, para sa akin mas gusto ko yung manager na hindi ko kaano-ano. Oo. No? Para mas I think pag ganyan, syempre parang business din yan. Mas iba parang mas nababahidan ng ano nga ba yun, yung parang kapag nagtampo ka, mas maapektuhan yung trabaho mo, diba? Perfect example niya na bibigay ko si Julina Magdangal. Tsaka yung dad niya. Tsaka yung dad niya na hinawakan siya for how many years? Di mula nung bata siya. Hindi naman, parang sa tingin nung iba, parang naging dekahon si Julina na kumbaga nalimit. Hindi siya nag-grow as an actress, di ba? Hindi katulad ni Judy Ann. Di ba? Hindi siya nag-grow daw as an actress. Pero ngayon, bumabawi naman si Julina dahil hindi na nga daddy ang nagmamanage sa kanya. Ang si Perry Lansigan na, ang PPL na manager ni Ding Dong Dantes. Gabby Eigenman at Max Collins ang nagmamanage ng career niya. Medyo nagiging mature na. Ang mga so, hindi pa huli ang lahat. Roles, yun ang perfect example si Julina Magdangal. Si Julina, naalala ko din siya kanina nung tungkol dun sa ganyan. Madami pa Madami pang ganyan. Parents. Sino pa ba yung isang artist namin na Darren Espanto.
Alam ko yung mommy niya. Yung singer, talaga? yung batang singer. Alam ko mommy niya. One time na host ko yung isa niyang Pero wala pang problem. Wala pa namang problem. Wala pa naman. So far. May mga umaalma lang na fans kasi very protective nga daw. May mga fans dati na sa mall show ito gusto pang magpa-picture nung iba kasi nagbayad sila At mahal. Ang t-shirt at ang CD na may pirma. Yung ibang bata, mga batang fans nito mas younger years. Ayan, sila, ayaw na magpa-picture. Parang pirma na lang, tapos nasa-set aside sila. So parang, sabi nila, pinila nila ng pagkatagal-tagal, hindi sila nabigyan ng Ay, ganun. Nabigyan ng time. Para nga naman, kahit isang selfie man lang. Oo. Isa pang example si Mami Divine, although hindi talaga siya ang manager ni Sarah Geronimo. Sobrang overprotective dahil lahat ng project ni Sarah kailangan with approval ni Mami. Talaga, may memo. Siya yung undersigned. Correct. Supposedly meron silang movie ni John Lloyd doon na hindi na-aprobahan na ni Mami. Talaga. Dahil bakit kaya? Baka may bed scene na nakita si Mami Divine. Hindi naman. Hindi naman Basta pag hindi niya feel. Okay. Ganon. Yung story, no? Ay, Mami Divine! Ang tanda na ni Ate Sarah. Correct. Ni Mami Sarah. Mami talaga. Marrying age na nga, di ba? Oo. Pero sila pa rin, ni Mateo. Yes, sila pa rin na Mateo. Pero may chismis na on the rocks, ha? Ay, bakit? Oo. Bakit? Lagi naman yun ang issue, di ba? Pero sana ipapaalam ni Mateo, hindi papayagan. Nagpapaalam? Yes. Mami Mami Divine and Daddy. Pero darating ang panahon, Mami Divine, hindi mo na mapipigilan yan. Yes, oo. Naku naman, Sarah. Sarah. Kapag kailangan mo ng kakampihan, dito lang ako. Tawagan mo kay tutulungan kita magpaalam. Ilan taon na? 27. Yes. Naku naman. Mag-aabang tayo ng 3 years kasi sinasabi niya baka 30 years old siya. Pwede Parang sinabi ni Tony Gonzaga na pag 30 na siya, pwede na siyang magpakasal. 31 years old siya nagpakasal. Yes, oo. Alam mo, okay din naman na nakikinig sa magulang ang batang babae. Oo. Talagang napupunta sila sa tamang landas. Oo, pero ano man ang sabihin nila, hinahangaan ko pa rin si Sarah. Oo. Dahil napakabihira, bihirang gano'n ng mga artista na sumusunod sa magulang nila. Oo. Marami dyan kumita na, sumolo na. Totoo yan. Ayan. Nako, kudos kay Miss Sarah G. Sarah Geronimo. Naku, 1 minute na lang tayo, Miss Wala tayong oras. Yun lang, babatiin ko lamang po ang aking nanay na nanonood, Norma Bacud. Hi, Nanay Norma. And ang aking sister na si Sol at ang aking baby na si Kiel Nathan. Kiel! Ayan, I love your name, Kiel. Sana makita kita, mahog. Ayan. Okay. Thank you so much, DJ Tony. Talaga nag-enjoy ako. Ikaw ulit ang aking kabatuhan. Yes, nako. Get well soon kay Queen Rodel. Sana nandito na siya bukas. Yes, Bukas nandito na siya, mga kaibigan. Abangan niyo po yan, mga Galorians. And bukas po muli 3 hanggang alas 4. 3 to 4 p.m. Showbiz Galore. Ako po si Tony at si Miss Mildred nagpapaalam na para sa mga latest chika. Patuloy kayo makinig dito sa DZRJ 810 AM. Hatid sa inyo ng A-Tray Media Broadcasting Network. Maghahatid ng pinakasariwang chika at entertainment updates ang reyna ng mga Galorians, Rodel Ocampo Fernando, dito sa Showbiz Galore.